Sa bawat biyahe, sa bawat kargada, may tatlong pangalan na maaasahan. Dito, siguradong tamang timpla, tamang takal, at tamang halaga. Dahil sa Petromax, Alpha Fuel, at Powermax, priority ang kalidad sa bawat patak ng gasolina. Sa bawat pag-andar, kasama nyo kami para sa mas ligtas at tuloy-tuloy na biyahe. Petromax, Alpha Fuel at Powermax, the green and clean fuel. Magandang araw Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang araw mga karealidad at muli po sumasa inyong mga tahanan ng ating pong programa na sumasalamin sa totoong kwento ng buhay. Ito po ang programang Ang Realidad. At ako po muli ang inyong makakasama, ang inyong karealidad, DJ Adrian Rosales, sa isa na namang mahalagang episode ng ating palatuntunan. At bago po tayo magpatuloy, ako po muna nagpapaabot ng pagbati sa lahat ng ating mga kababayan, sa ating mga karealidad, sa iba't ibang bahagi ng ating pong lalawigan, sa bayan po ng Gasan, Buena Vista, sa bayan po ng Torrijos, Santa Cruz, Mugpog, at dito po sa bayan po ng Buwak. Ganon din, binabati po natin ang ating mga kababayan sa Mega Manila, sa iba't ibang mga probinsya, at sa lahat ng ating mga kababayan na nagsisipag trabaho sa iba't ibang bahagi ng ating pong bansa. At of course, special na pagbati sa lahat ng ating mga bayaning OFW sa iba't ibang bahagi ng ating mundo na may mga kababayan po tayong OFW, especially yung mga kababayan nating Marinduqueño na nagsisipagtrabaho sa ibayong dagat. At syempre, kapagbati din po ng isang magandang araw sa lahat din po ng ating mga kababayan na nanonood po sa ating palatuntunan via Facebook Live sa Marinduque News Network, sa DJAR Media Online sa Marinduque Live, and din sa Marinduque News Community at sa iba't ibang mga Facebook group at pages na napapanood ang ating palatuntunan. Ganoon din sa lahat ng ating mga tagapanood sa Lucky 7 Channel 3. Magandang araw po sa inyong lahat. At special na pagbati sa lahat ng ating mga kababayan ng Happy Holiday, or Merry Christmas sa inyo pong lahat. At sana po ay ma-enjoy po ninyo itong mahabang bakasyon, dito sa ating lalawigan at sa ating bansa dahil nga po sa selebrasyon nito pong Kapaskuhan ang ngayon pong panahon ng holiday. So ngayon pong araw po ito, ako po ay malugod na nag-aanyaya, samahan niyo po ako sapagkat yung ating palatuntunan ngayon ay special ang ating magiging panauhin. Masasabi nating special because of siya po ay part ng ating pong network at ngayon ay tumatahak na po siya sa kanyang karera ng buhay sa ibayong dagat. At syempre bago natin i-introduce yung ating pong kasama at ang ating panauhin ngayon pong araw pong ito, ay binabati din pala natin yung may mga birthday today. Happy birthday sa may mga anniversary. Happy anniversary. At lahat din ating tagapanood pala na nasa kailang mga bahay, nasa kailang mga trabaho, yun po nag-isipagbiyahe po ngayon. Ingat po kayong lahat at magandang araw po sa inyong lahat mga karealidad. So hindi natin patagalin at ngayon po ay nagpasalamat tayong pinaunlakan ng ating panauhin kahit siya po ay nasa work, ay binigyan po tayo ng pagkakataon na makapanayam siya via online, at ngayon po ay ating pong welcome sa ating palatuntunan ang ating dating kasama sa Marinduque News Network, at ngayon ay nasa ibayong dagat, and welcome na natin ang ating kasama si Sir Abodi, ang ating dating producer din po ng ating Marinduque News Network. At welcome to our program, Sir Abodi. Ayan, Sir Abdullah. Ayan, at magandang araw sa iyo diyan sa abroad. Maraming salamat po, Sir Adrian, sa mainit na pagbati at pag-welcome. So, it's been a while na nagkakita tayo dyan. So, binabati ko po yung mga babae natin dyan sa Marinduque, sa Luzon, Visayas, Mindanao, at sa mga kapwa Pilipino na nasa ibang bansa na nagipagsapalan dito.
Oo. And na-miss ka namin, Sir Abody, dahil parang kailan lang kasama ka namin sa mga trabaho sa Marinduque News Network, sa mga mahalagang gawain ng nasa media dito sa ating lokalidad sa Marinduque. Pero ngayon ay natutuwa kami sapagkat nandiyan ka na ngayon sa abroad, at at least kumbaga ay lumipad ka na, at para maabot yung pangarap mo sa iyong buhay at sa iyong pamilya. By the way, kumusta ka na, Sir Abody, diyan sa iyong trabaho, at para at least ma-share natin sa ating mga kababayan ano ba yung buhay ng ni Sir Abody mula dito sa Marinduque, sa pagiging media man sa Marinduque, at ngayon ay naandyan sa abroad. Okay po. So far, so good naman po. Happy naman po ako. Happy naman po sa current work. Of course, nandun yung lungkot, especially layo sa family. Pero, pag stay to live sa Dubai, dito sa ibang bansa, nakahanap din ako ng other family na from mga kapwa, Filipino. So, yung pakiramdam na you are surrounded by kabayan is ramdam kahit hindi ka nag-celebrate ng Pasko, ramdam mo na you are in the Philippines pa rin. Ganun po. Pero pagdating nga po sa work, kasi ramdam mo pa rin yung kultura ng bayanihan. So, even though diverse yung work environment, iba pa rin yung pakiramdam. Yan. And kahit masasabi nating nandyan maraming mga Filipino, maraming mga kababayan tayo, dahil alam naman natin ang Dubai ay marami talaga mga Filipino. By the way, ano nga nakakasakop sa Dubai, Sir Abody? Anong state? Actually po, ang Dubai is part lang siya. Ang Dubai is hindi siya bansa. Oo. Part lang siya ng 7 Emirates. Okay. So, ang United Arab Emirates po is lahat sa 7 na Emirates. So, isa po ang Dubai sa Emirates na yun. So, pag sinabi ko sa Dubai, parang malaking city lang siya, na part lang ng bansa. Kumbaga sa United States ay estado lamang siya ng UAE, United Arab Emirates. Opo, 7 Emirates, yan. So, yan nga, gaya ng nabanggit mo nga kanina, although, kumbaga, naandyan maraming mga Filipino, kumbaga, parang may bagong family. Pero ano ba yung challenge, Kasi dito, syempre, sa Marinduque, talagang, lalo dito ka tubo, dito ka pinanganak, o dito ka nag-aral, ano yung mga adjustment, at least, kumbaga, parang kahit sa amin kasi, sa atin dito, parang kahit nalalayo tayo, pumunta lang tayo ng Maynila, at least, nandito pa rin sa Pilipinas. Pero paano ka ba nag-adjust, especially, nung pagpasok mo, pagpunta mo dyan sa abroad, ano ba yung mga naging adjustment mo? Kasi syempre, pagka-graduate ni Sir Abody, nag-OJT dito sa Marinduque News, tapos pag-graduate niya, naging part siya ng Marinduque News. So, ano yung mga naging adjustment mo, Sir Abody, sa iyong pagtatrabaho dyan? Una, napalayo ka sa iyong lalawigan at sa iyong bansa. Siguro, sir, ang isa sa major na experience ko kapag lipat dito is of course yung culture shock. Yung expectation sa pagpunta dito sa UAE, kung nung nagtungo sa Pinas pa ako, is sobrang layo. Kumaga, yung natin na pag mag-abroad ka, ibig sabihin, madaling ganun sa trabaho kasi maraming opportunities. Pero, when I got here sa Dubai, UAE, I realized na sobrang taas ng competition. Even though sabihin natin na you have the experience, you have the education dyan sa Pilipinas, pagdating mo dito, parang masabi ko lang parang kulang pa. Kasi kailangan even though you have the experience, you have the education, you have to start from the zero. Kasi kumbaga parang mas titingnan kasi nila mas kailangan nila yung mga tao na ma-experience dito sa UAE. Regardless sa education mo or sa experience mo. Pagpunta mo dito, yun, parang hindi nila in-acknowledge yung experience mo. Although meron namang other company na in-acknowledge yung
mga ganon. Pero most of the companies requires UA experience. So yun yung isa sa mga factors to shock sa akin. So kahit sasabihin na gumagawa ko ng photography, gumagawa ko ng content, pero pagdating kasi dito, required nila you have UA experience. So meron pa ako isang vlogger na lagi pinapanood. Yun nga, sabi nga niya na if you kung kukuha dito UAE, kailangan mo na mag-invest sa experience. So, swertihan lang din talaga or blessing mo din talaga yung makahanap ka lang company na magkasip sa'yo ng mataas na sahod. Considering you are fresher or baguhan lang dito. So, it's a blessing na makahanap lang gano'n. Tapos, yun po. Then, pangalawa po is language barrier. So, since ang UAE po kasi is super diverse or open country. So, maraming mga nationality yung mga nandito. Hindi lang Filipino, hindi lang Arab, hindi lang Egyptians, Indians, Pakistan. So, ang mode of ang language dito is English. So, minsan, nahihirapan tayo pag-communicate sa kanila kasi kumbaga kahit sa atin kasi sa Pinas, parang sobrang importance ng grammar, ng construction ng sentences. Pero pagdating mo dito, parang simple English is okay na eh. Ang mahalaga kasi dito maintindihan ka nila kung ano gusto mong sabihin. So kahit English kalabaw lang yan, okay lang, doesn't matter. Hindi ka nila i-judge. Yan, yung unang salita ko dito sa Dubai, yung unang punta ko dito, nagbibili ako sa supermarket. Nakawasit ako mag-English kasi baka intindihan ganyan. Then, lumating yung time na yung parang have tissue, no have, parang gano'n na lang, parang mga simple words. Gano'n. Tapos, ayun po, pangatlong expectation, pangatlong realization. Hindi po siya madali tulad ng iisip na ibang tao. Especially yan sa Pinas, na pag nasa abroad ka, or kasi kahit hindi lang sa Dubai, hindi lang sa UAE, ay sa ibang bansa, pag sinabi na sa abroad, madali yung buhay, malaking sahod. Pero hindi kasi po yung reality rin dito sa ibang bansa, na ang taas din ng cost of living, ang taas din ng yung pagastusin dito. Ayun po, sa pagkain, sa bahay, sa transportation, sobrang taas ko ng cost of living dito. So, ayun po, siguro yung po yung mga ilan sa mga challenges na mga realizations na napansin ko dito sa Dubai while staying here for almost 1 year, 8 months. So talagang kumbaga bago ka pala talaga magtrabaho diyan, kahit sabihin dito yung education mo ay talagang okay, pero sabi mo nga experience and skills sa pa rin ang pinag-uusapan kung gusto mo talagang makakompete doon sa magandang hanap buhay at sa trabaho diyan sa Dubai. And yun nga ang sinasabi natin, although si Sir Abody before bukod sa kanyang pagiging part ng Marinduque News, may mga business din siya dito sa ating probinsya. Pero yun nga, nagkaroon ng opportunity to makapagtrabaho siya sa abroad. And ang kagandahan, Sir Abody, related ba yung trabaho mo doon sa course at saka sa skill na meron ka diyan sa Dubai? Opo, sir. Thank God. Nahanap ko naman yung trabaho na inayin course na natapos ko, which is communication. Napurso ko naman yung passion ko, which is yung photography. Although, other genre siya. So, kasi mostly ang ginagawa ko ay event, journalism, portrait. Dito po kasi sa UAE, medyo mahigpit ang regulation pagdating sa media. And ang alam ko, they require permit or license
para makapag-operate ka ng photography or especially kung gamitin mo siya for advertising. Kailangan mo mag-apply ng license sa Dubai government. And hindi siya mura. Ayun po yung previous sa mga challenge. Pero thankful ako kasi nahanap ko yung company na binigyan ako ng chance na makapag-work as photographer sa company nila. So, ayun po ngayon, pinag-work ko yung photography, videography, but it is more focused on product and food photography. So, mostly mga product namin sa mga chocolates. So, yun po yung ginagawa ko ng mga content. So, it is for social media and for print. So, and I also do graphic design sometimes. Ano po. At least, kumbaga medyo sabi mo nga blessing sa'yo na kahit na paano related doon sa course mo, related doon sa naging previous na work mo sa Marinduque News yung trabaho mo ngayon, dahil advertisement mostly yung hawak nyo ngayon, and also the social media and yung mga prints din. So, how about paano ka nag-adjust? Pero ba pag-adjust sa body doon sa climate? May pag-adjust ba? Kasi sabi mo kanina, medyo kumbaga ang kagandahan naman, maraming mga Filipino. So nakatagpo ka ng bagong family. How about the climate and the food? Siyempre, yung typical na pagkain natin, although ikaw ay kapatid natin na Muslim, at doon tayo magkakasama, talagang alam naman namin kung ano yung kinakain at pwede sa inyo. So pagdating ba dyan, may mga adjustment ka rin ba doon sa klima at saka sa mga pagkain? Opo sir, pagdating sa climate and sa weather, sobrang nakakashocking ka in a terms na nung pumunta kasi ako dito, May 2024, May 2024, medyo patapos na yung nun, summer. And ang init ng time na yun, to the point na hindi ko siya nakapasok, pero mainit yung mainit yung kahit umaga pa lang, mainit na yung temperatura. Oo. Then, pagdating ng mga October, November, hanggang March, yun yung winter season dito. So, naman, sobrang lamig. Tulad ngayon, sobrang lamig. Nag-drop yung temperature mula umaga. So, makikita mo sa labas, paglabas mo pa lang ng building mo or ng bahay nyo, mostly mga tao, mga naka-jacket, naka-bonnet. Pero mostly kasi mga kabayan, mga katuwa kasi mostly sa kanila kahit naka-jacket, mga naka-short. So, I think mga kabayan lang yung gano'n, yung kahit naka-jacket sila, kahit sobrang lamig sila. Pero pag titingnan mo sila sa buong nila, mga naka-short sila. Pero yung ibang tao po dito, naka-pantalon, naka-t-shirt sila. So, yung naman po. And sa food, malaking adjustment din naman po. Kasi hindi naman siya mahirap as mostly na makahanap ng food. Kasi mostly mo is halal. Yun, pero mostly kasi mga food dito, kung malasahan mo yung lasa from other countries. So, although may mga foods naman, marami naman dito mga tindahan na mga pagkain Pinoy. Gano'n. Of course, naman dito na talagang Pinoy, kabayan nyo nag-ooperate. So, mamawasan yung feeling ng pagiging homesick mo sa Pilipinas. Halos kaliwat kanan na yung kamaldaanan na Filipino food o Filipino restaurant. Kaliwat kanan mga kabayan din. Ayun po. Pero sa food po, sobrang diverse. May mga Indian food, may mga Arab food, yun, may mga Filipino food, may mga Chinese food. So, ayun po, sobrang diverse yung food nila. Kumbaga talagang blessing sa'yo, Sir Abody, na diyan ka napunta sa Dubai, kasi kumbaga, kahit pa paano, nakakapagbigay ng comfort sa'yo, na may mga Filipino, parang kahit pa sabihin malayo ka sa family, malayo ka sa Marinduque, at least kahit pa paano ay may nakakatikim ka pa rin. Kumbaga parang sabi natin nare-revive ka pa din kasi parang mayroon pa ring
mga Filipino at mga Filipino na mga pagkain, ano. And syempre, may mga ibang kultura pa din ng Pilipino na kumbaga, na nararamdaman mo pa rin kahit malayo ka. How about kaya yung ating mga kababayan sa ibang bansa na talagang, dahil kahit na paano, Sir Abody, open country naman yan, o open state, ang Dubai, unlike sa ibang mga estado po ng Middle East na talagang napakahigpit nila pagdating po sa kanilang kultura, ano. So, pagdating dyan sa trabaho, Sir Abody, kumusta? Kasi di ba dito sa atin typical na yung hour of work. Maliban na sa atin sa media, dahil syempre wala tayong inoras, di ba? Pag may mga special event and coverages, talaga inaabot tayo ng gabi or early in the morning, ay talagang lumalabas na tayo. How about pagdating dyan, kumusta yung oras ng work dyan sa Dubai para sa ating mga kababayang Pilipino at sa iyo bilang nasa industriya ka ng advertising? Okay po. Mostly sir, yung mga timing ng work dito is from 9 a.m. to 6 p.m. So, I think it differs din po sa company. Pero sa company po namin, para 9 to 6 yung pasok namin. So, it's around 1 p.m. to 10 p.m. din sa Pilipinas. So, ayun po, since 4 hours yung time difference natin. So, yun po sir, 9 to 6 yung pasok, regular working day, as well regular working day. And ang pasok po namin dito ay from Monday to Saturday. Pero sir, kaya din na makahanap ka ng employer na magbibigay sa'yo ng 2 days off. So mostly kasi parang alam ko government offices lang yung nag-offer ng gano'n. Pero may mga nakilala din ako kabayan or may mga nakawork ng kabayan before na 2 days off yung kanilang off. So, siguro hindi yung magiging goal next time. Makahanap ng employer na 2 days off kasi sobrang laking bagay sa mga OFW yung 2 days off. Kasi parang yung 1 day off kasi parang sobrang bitin. Yung 1 day off niya parang tama lang siya para makapaglaba ka, ganyan. Pero yun, yung iba nagagawa pa nila na makagala. Ganun. Pero challenging kasi sa kabayan kasi taas din ang binabayad mo sa renta sa bahay. Parang sabi ka na lang na dito lang ako sa bahay kasi susunod ko yung bayad ko. Kasi halos kalahati ng sahod ko na sa bahay. Tapos lalabas pa ako. So parang sulit yung bayad mo sa bahay. Ganun po. So, then pagdating sa Ramadan, during Ramadan po kasi medyo may see yung working hours kasi sa mga Muslim employees and Muslim employers. Medyo may see yung working hours nila. So last year na-experience ko na mag-work during Ramadan. So ang pasok ko ay 9 to 3 p.m. So nakaka-uwi ako at 9 a.m. to 4 p.m. So nakaka-uwi ako ng 4 p.m. Maka-attend ako ng prayers sa mosque every day. Yun po. Then, there are times na kailangan din mag-OT. Siyempre, hindi maiwasan yung OT. Pero, save naman sa ibang company. And po, sa ibang field. And po, sir. So, ayan, at bago tayo magpatuloy doon sa ating pakikipagkwentuhan kay Sir Abody, although hindi kahabaan yung ating oras, tayo nagpasalamat pala sa ating partner at sponsor, ang Powermax, Petromax at Alpha Fuel. Sabi nga natin, basta fuel, dapat cleaning green fuel, at dapat tamang sukat, tamang timpla, at tamang halaga. Sa bawat biyahe, sa bawat kargada, may 3 pangalan na maaasahan. Dito, siguradong tamang timpla, tamang takal, at tamang halaga. Dahil sa Petromax, Alpha Fuel, at Powermax,
Priority ang kalidad sa bawat patak ng gasolina. Sa bawat pag-andar, kasama nyo kami para sa mas ligtas at tuloy-tuloy na biyahe. Petromax, Alpha Fuel at PowerMax, the green and clean fuel. So, balikan natin si Sir Abody at pag-usapan natin paano nga kaya makakaipon ng ating mga bayaning OFW. Especially kay Sir Abody na ngayon na-experience niya yung kompetisyon, at yung, kumbaga sabi nga niya yung buhay sa Dubai at yung talagang antas at gastusin sa Dubai. So Sir Abody, share mo. At least itong ating programa, this is kumbaga live in reality. Ano ba ang realidad talaga ng buhay ng isang OFW na nakikipagsapalaran sa abroad? Paano nga ba ito makakatugon sa kailang pamilya? Especially kay Sir Abody, kumbaga kahit paano Sir Abody ay single, So, how about kaya yung mga may pamilya na sa Pilipinas, at si Sir Abody, single, pero siyempre sumusuporta siya at may mga kapatid na rin naman siya nag-aaral. Sir Abody, paano nga ba na itatawid ng isang OFW, sabi nga yung lifestyle, napakataas dyan sa Dubai, at paano kaya makakaipon, ang ating mga bayaning OFW, in your experience? Okay po. Masabi ko po, sir, na blessed din ako personally kasi kasama ko yung papa ko. Mm-mm. So, sa bahay, siya yung sumasagot ng bahay namin. Mm-mm. And then, mostly ang ginagasto ko ng cost dito is transportation and pagkain. Mm-mm. And, pero kasi, dating kasi sa pag-iipon, sobrang challenging pa rin siya. Mm-mm. Especially, let's say, kumikita. So, dito pala pumapasok yung expectation Mm-mm. na mga family and mga friends din sa Pinas, sa mga OFW. Kasi let's say, isang, kahit hindi lang sa akin, kasi sa ibang kabayan, let's say, kumikita siya ng 3,000 dirham in a month. Kalahati kasi yun, kung sa mga bahay dito, mag-ring sa 1,300 dirham yung bahay. So, ang bahay ko dito, sir, hindi siya yung talagang bahay na may bili mo. Siya, ang tawag siya na parang may different ang model kasi dito. Meron dito, yung nakaroon pa or partition. Parang bed spacer, parang ganun. Okay. So, meron pong bed space dito. Meron din tawag na partition. Mm-mm. So, sabi ko, yun na yung typical bed space na sama-sama kayo sa isang room. Mm-mm. So, sana kung partition ka. Kumbaga, meron kang sariling room. Mm-mm. Pero kasi, para sa information ng iba din, ang partition dito is mostly tinapad lang siya ng isang dipa. Tinapad niya. Mm-mm. And then, isang haba lang siya. Mm-mm. So, yun lang po yung bahay dito. Pero ang upaga dito is nasa 1,000 dirhams to 1,300. So, So, it ranges like... magkano yun kung i-convert natin sa Philippine money yung 1,000 to 1,300 dirham? So, roughly, more or less 20k po. 20K? Dito sa 20k. Imagine, napakamura pa rin pala ng upa na ito kasi yung teacher kong kapatid dati sa Batangas, parang ganun sa sinasabi mong sukat, it takes parang mga 2,500 to 3,000. Pero dyan, 20,000. Grabe, Sir Abody. Oo. Ano tinanong po yun? Ang bahay po dito, parang tama lang siya for
1 to 2 person. Okay. Gano'n lang siya. Isang di pa lang yung lapad niya. Mm-mm. And parang normal na haba lang ng room. Gano'n. And yun po. And then shared bathroom, shared kitchen. And hindi lang sa mga kabayan, yung mga kakadukad ng ibang tao. So, yun po yung niya, reality dito. Nung una po na ako sa Dubai, nung naglalakad kami galing airport, nakikita ko na, nung pagbaba namin sa bus, sabi ko, wow, nakatira kami sa building. Para ano siya, doon. Expectation mo, parang nakakondo ka, gano'n ka. Nakakondo, di ba? Elevator. Oo. Pagpasok namin ng room, hindi ka sakit pa pwede dito. Pagpasok namin ng room, ang dami ng pinto sa loob. Tapos ko ng pinto ng room. Kasi ako kasi, sobrang liit lang ng room. Talaga sobrang liit lang. Parang tama lang para sa yung room. Tapos, yan po yung reality niya. Pero sobrang mahal po ng renta dito. And pagdating sa pag-iipon, siguro, masabi ko na disiplina lang talaga. Yan. So, kailangan mo rin disiplina. Kasi dito po sa UAE o dito sa Dubai, sobrang taas ng parang purchasing power ng mga tao dito. Kasi, mapasin mo kahit naglalakad ka lang dito sa naglalakad ka lang sa kalsada or sa kalye. Makikita mo halos lahat ng pulo mo mga naka-iPhone. May mga naka-iPhone 7 nga, ganyan. Iba mga latest model ng laptops, ganyan, mga gadgets. Ayan, siguro, discipline lang yung isa sa mahalaga na katangian na taglay ng mga kabayan para makapag-sport. Kasi, support yung kawal lang na although kumagaya yung mga gadgets kasi dito parang hindi siya mura pero ma-afford. Parang sobrang dali lang buka. Pero kung papadala ka o magpapadala ka sa uso, wala ka talaga makikipon. Kaya kailangan talaga pag-release yung sarili mo na hindi ka kailangan sa uso. Kung okay pa naman yung okay pa naman yung gamit. So, ayun, gamitin mo na muna. Ayun, isa dito ang natural ko kasi, meron ako yung pinakabay na pinapanood ko. Ang topic sa kanyang vlog post o about reality about kabayan. Hindi mo sa pagiging madamot. So, ayan, at medyo nawala ang ating connection kay Sir Abody. At sa ngayon po ay siya po ay naandyan sa Dubai at nakikipag-kwentuhan nga sa atin doon sa reality ng buhay diyan sa Dubai ng ating mga kababayan. At sabi nga natin, hindi basta-basta yung buhay na pinagdadaanan ng ating mga OFW behind the expectation kasi ang iniisip ng iba ay pag nasa abroad ka ay masarap yung buhay. So, in reality, ayan, si Sir Abody. Balikan natin sa Sir Abody, ayan. Yan. So, ito Sir Abody, yung pinag-uusapan natin ay kaya natin ito tinakel today, dahil nga ngayon ay panahon po ng Kapaskuhan sa buong mundo, sa Pilipinas, alam naman natin, behind the expectation, pag sinabing Pasko, ay sagana, and gusto nating maipaunawa sa ating mga kababayan kasi marami po na nag-iisip na pagka Pasko dapat may padala, dapat may balikbayan box, dapat may maraming papasko. At least through our program, maiparealize natin sa ating mga kababayan na hindi biro yung pinagdadaanan ng ating mga kababayang OFW. Gaya po naranasan ni Sir Abody, sabi nga niya, pagdating niya, pag-apak niya ng Dubai, sabi niya, wow, kasi ang laki, sa building ako titira. Pero pagbukas niya ng pinto, nakita niya ang realidad. Ito pala yung buhay sa Dubai. At sabi nga niya, bago kanina tayo naputol, ay kapag hindi mo didisiplinahan yung sarili, ay hindi ka talaga makakaipon, Sir Abody. Go ahead, ano pa yung pwede mong i-share? At may time pa ba tayo, Sir Abody? Okay pa ba yung time natin para sa'yo?
Basta naman sir, I can still manage. Okay, sige. Go ahead. Ano pa yung pwede mong ibahagi sa ating mga kababayan para at least ma-realize ng ating mga kababayan yung pong totoong buhay ng ating mga kababayang OFW. Sabi nga ni Sir Abody, kahit pa paano, open country yung Dubai, dyan sa UAE. How about kaya yung ibang mga kababayan nating napakahigpit ng mga bansa na kailang kinaroroonan? So, go ahead Sir Abody, ano pang gusto mong ibahagi sa ating mga kababayan? Ayun po sir, isa rin po sa tulong ko dito. Hindi mo responsibility yung lahat. I mean, hindi mo, okay lang tumulong, pero kasi hindi mo responsibility na tulungan lahat. Kasi tayo mga Pilipino, kapag kami humingi sa tulong, parang ang gusto natin parang magbigay agad, parang tumulong agad. Kasi natatakot tayo sa sasabihin ng ibang tao sa atin. Ano yung magiging sila sa atin na kapag dito nagbigay sa kanila, parang madamot ka na, ganyan, nakesel Dubai ka na, nag-abroad ka na, madamot ka na kasi hindi ka nakapagbigay. Pero kasi people should realize na hindi ka na din kadali kitain ng pera dito sa abroad. Yun, kung okay na naman tumulong kung may extra ka. Pero kasi, hindi rin naman kasi okay na tutulong ka pero walang may iwan sa'yo dito sa abroad. Wala kang maiipon dito. Kasi at the end of the day kasi, wala ka ibang kakampi dito kundi sarili mo. Wala ka ibang kakamahal dito kundi sarili mo. Kasi kahit na, let's say, tumutulong ka sa mga tao dyan sa Pilipinas, lahat ng family members mo, friends mo, kapag ka humingi ng tulong, mga hirap sa'yo, bigay ka agad. Pero pag ikaw yung magka-problema sa Pilipinas, dito sa ibang bansa, hindi naman pwede na ito ipapadala nila. Kasi mahirap yung gano'n. Kasi dapat okay lang tumulong kung yung may iwan sa sarili mo. Kung hindi naman magiging perfect. Pero dapat kasi prioritize yourself first. And if you can help others, then extend it to them. Pero kung sabihin mo na uulahin mo sila para sa sarili mo, so parang it's unfair naman para sa'yo. Kasi ikaw din naman yung may hirapan kapag ikaw yung nawalan dito. And puser. So, yun nga gusto nating iparealize dito sa ating programa ang realidad, dahil ito na ang totoong kwento ng buhay, Sir Abody, na dapat ma-realize ito dahil although sabi nga ng marami, bakit ba tayo nag-abroad? For our family. Pero hindi ibig sabihin is lahat-lahat na ay ibibigay mo. Kasi in reality, sabi mo nga tama yung sinasabi mo, iba pa rin yung buhay na sa Pilipinas Dahil dito, kumbaga may kakampi ka, may mga tatakbuhan ka. Ang buhay talaga sa abroad, solo ka solong katawan ka. Dapat talaga meron kang isinusubi bukod doon sa itinutulong mo sa family mo, ay may isinusubi ka para sa iyo kasi hindi natin inaasahan. Pwede tayong magkasakit o may emergency na talagang ikaw at ikaw din lang ang tutulong sa sarili mo, Sir Abody. Tama ba? Opo, sir. Ganun po. Okay lang dito mga tulong. Basta make sure na meron kang nang-iwan para sa sarili mo at sa family mo. Ganun. And, ayun po, people should realize na, yun nga po, especially kung uuwi ka ng Pinas, especially ng Christmas season, although hindi ka celebrate ng Christmas, don't expect na pag umuwi sila, merong pasalubong, merong chocolate, merong sabon, merong gadgets. Ayun, kasi minsan kasi umuwi lang yung mga OFW, hindi para sa ganun Kumbaga umuwi lang sila para spend some time, kahit sa maiksing oras, spend din yung time nila sa family nila. So don't expect na pag umuwi sila parang magsabi ka lang, pag uwi mo, bigyan mo ako ng kabango, bigyan mo ako ng chocolate, ganyan. Kasi minsan yung ito namin, pagkakas sa Pilipinas, sakto lang din para sa pag-stand namin sa family namin. Of course, gusto rin namin na ma-spoil yung family namin. Pero kasi, what happens next after umuwi ng Pilipinas? Kasi siyempre, iisipin din namin, ano yung may iwan sa akin? O may iwan sa amin, magbalik ako ng abroad. Magbalik ako ng abroad.
So, ayun po, kumaga pa, ayun po, parang ganun po yung ano niya. Kumbaga, Sir Abodi, So, ano, don't expect too much sa mga comment. Oo. Yung sinasabi natin na hindi naman natin obligasyon, hindi naman natin obligasyon o ninyo na obligasyon na kumbaga magbigay o magpasalubong o ipagpasalamat na lamang kung mayroon talaga. Dahil sabi mo nga, kaya ka umuwi naman o umuwi ang mga OFW, number one is para makasama yung family. And number two, umuwi ang isang OFW para kahit na paano humugot uli ng panibagong lakas, para at least pagbalik uli nila, meron silang kumbagang panibago. Kumbaga, ito rin yung panahon na makapagpahinga dahil syempre, sabi mo nga, hindi madali ang buhay, at trabaho diyan sa abroad, lalo na at malayo ka sa iyong mga mahal sa buhay, di ba, Sir Abodi? Kumbaga, iba pagka dito sa Pilipinas, pag medyo masakit-sakit yung katawan mo, may nanay ka, di ba? May kamag-anak ka na medyo magmamasad sa'yo, magbibigay sa iyo ng comfort. Pero pag nasa abroad ka, talagang solo ka Ikaw talagang kikilos in your own, di ba? Kaya nga, yun ang gusto nating ipaunawa sa ating mga kababayan na yung uuwi natin mga OFW, hindi naman one day millionaire yan, o mayaman yan, o milyonaryo yan. So, minsan yung pag-uwi nila ay panibagong pasimula uli. Pagbabalik nila sa abroad ay panibagong pasimula uli ng kailang pagtahak. And sabi nga natin, kailangan uli nila ng puhunan para kung sakali sila bumalik ng abroad ay meron pa rin silang savings na may iwan sa kanilang pamilya at meron uli silang pagsisimulan, Sir Abodi. So, ayan. At ngayon, Sir Abodi, baka may gusto kang ipaabot pa sa ating mga kababayan, mga mensahe. Alam kong may medyo limited yung oras mo. Anong gusto mong ipaabot na maging aral sa ating mga kababayan at maging sa mga mahal mo sa buhay, batiin mo sila dito sa Pilipinas. Go ahead, Sir Abodi. Okay po. So, siguro yung message ko na lang sa mga kababayan natin yan, especially sa mga kababayan natin na merong families na merong OFW members, family members dito, na OFW members, and yung mga my friends na may OFW din. Siguro yung be kind sa kanila kasi kumbaga hindi rin madali kasi yung buhay dito sa abroad and yung being kind to them is malaking bagay na sa kanila or sa amin. Ganun. Kumbaga parang lessen your expectations and just be kind. Also, if you have a family member na working abroad, mahalaga din na lagi mo silang message. Kinukumusta. Hindi ka lang makamusta kasi may kailangan ka, kailangan ng tuition, kailangan ng allowance si bunso, kailangan ng allowance si ganito, o mayroong other expenses. Minsan, kumusta din sila sa kumusta ka dyan, anong status ng trabaho mo, kumusta ang pagkain mo, ganyan. Kasi malaking bagay na sa mga OFW. Kasi meron kasing iba na parang mga lamasang sa mga OFW group na yung iba mini-message lang kasi gusto ng bagong sapatos, ganyan, gusto ng bagong cellphone, pero hindi na sila kumusta yung family members nila. So, ang pinakamalaking kalaban kasi ng mga OFW sir is homesick. So, there are times na parang okay ka naman sa work, pero pag uwi mo, paglabas mo, parang bigla ka na lang paglulungkot na hindi ka na. Parang gano'n. So, consequence yung pinakang kalaban namin dito. So, mahalaga na kumustahin nyo rin sila. Kumustahin nyo sila. And, short video call, malaking bagay na, or message ko sila sa kanila. Ayun po, yung pinakamalaking message ko sa mga friends and family. And ayun po, so binabati ko po yung mama ko, tiya ko. Anong nalaman ulit, alam nila kung ganito, sabi na, isa naman naganda po yung live kapag na-i-air na papanoorin namin. So, ayun po. Ayun po, binabati ko po yung family ko, na mama, tiya, and yung mga friends ko, college and sa school, yun po.
And of course, yung mga dati nakatrabaho sa Marinduque News. So, miss ko na kayo dyan, siyempre. Miss ko na rin mag-shoot ng mga ginagawa. So, ayun po, binabati ko po kayo ng magandang araw at yun, sana laging malusog. Yan, maraming salamat Sir Abody. At least through this interview ay naiparealize natin yung totoong buhay, ang realidad ng buhay ninyo mga OFW. At nagpapasalamat din kami sa ibinaharan mong time, Sir Abody, na nakasama ka namin at dito sa ating programa. And again, thank you so much Sir Abody sa pagkakataon na binigay mo sa ating palatuntunan. Ayan, at Sir Abody ay sobrang busy po ngayon dahil nga siya po ay nasa kanyang work. Ayan. And again, siguro magpapaalam lang tayo kay Sir Abody bago tayo tuluyang magpaalam din sa ating palatuntunan. So, ano ba yung ayan? Sir Abody, kaway-kaway ka muna bago tayo magtapos sa ating mga kababayan. Rakita ka, ayan. So, thank you so much Sir Abody sa pinara mo sa aking pagkakataon. Ingat ka dyan palagi and we miss you so much. Yung pag-uwi mo, muli tayo mag-banding dito sa Pilipinas. Again, thank you so much Sir Abody. And regards kay Papa mo dyan sa Dubai. Thank you. Bye-bye. So, ayan at ayan, thank you Sir Abody. So, ayan at ang nakasama natin ay si Sir Abody, si Sir Abdullah, at siya po ngayon ay naandyan sa Dubai. God bless Sir Abody. God bless and take care always. Thank you. So, ayan at yan po ang naging bahagi ng ating panayam kay Sir Abody o Sir Abdullah Ibrahim, Tama ba? Ayan. Siya po ay kadati nating part ng Marinduque News Network. Dito produkto siya ng Marinduque News Network mula nang siya makagraduate at siya ay isang cum laude, Tama ba? Cum laude si Sir Abody diyan sa MAR-SU at talaga natutuwa tayo. Siya ay masasabi natin produkto ng MAR-SU at naging part ng Marinduque News at siya ngayon ay isa ng OFW. So sana naging aral po ito mga kababayan, itong ating episode na ito. Ano ba talaga ang realidad ng buhay ng ating mga OFW? Siguro sa mga darating pa nating episode may mag-i-interview pa tayo kasi may mga talagang hindi natin alam na sitwasyon na pinagdaraanan ng ating mga kababayan. Kaya sa ating mga bayaning OFW, sana nakarelate po kayo at i-share niyo po ito, i-like po at i-share itong ating palatuntunan para at least malaman ng buong mundo ang sakripisyo ng isang OFW. Muli po, nagpapasalamat po tayo sa ating mga kababayan na patuloy na tumatangkilik sa ating palatuntunan sa totoong kwento ng buhay. Ito ang realidad. At nagpapasalamat din tayo sa ating major sponsor, ang PowerMax, Petromax at Alpha Fuel. Basta fuel, dapat clean and green fuel. Tamang sukat, tamang timpla at tamang halaga. Salamat din sa ating mga naging kaagapay, si Sir James, si Ma'am Christine, yan. Ito rin mababanggit ko, Christine Hermosa. Ayan. Ayan, thank you sa pag-agapay sa atin at kay Sir Santi, pagaling ka sa lahat ng ating mga kasama sa Marinduque News Network. Muli po, Merry Christmas sa inyong lahat. Happy Holiday. Sa ating mga kababayan at sana ma-enjoy natin ang ating bakasyon ngayon pong panahong ito ng holiday at ng Christmas celebration and syempre ma-enjoy po nyo nakasama ang inyong mga mahal sa buhay. Muli po mula sa ating programang Ang Realidad, pagbati po ng Merry Christmas in advance, Happy New Year. Ingat po kayo at nabuhay tayong lahat. God bless you all. Sa bawat biyahe, sa bawat kargada, may 3 pangalan na maaasahan. Dito, siguradong tamang timpla, tamang takal, at tamang halaga. Dahil sa Petromax, Alpha Fuel, at PowerMax, priority ang kalidad sa bawat patak ng gasolina. Sa bawat pag-andar, kasama nyo kami para sa mas ligtas at tuloy-tuloy na biyahe. Petromax, Alpha Fuel at PowerMax, the green and clean fuel.